Yo, what's up mga guys? Umorder nga pala ako ng coolant temperature switch mga lodi para sa ating sasakyan na si Greenie, yung ating Honda Accord. At pwedeng nga pala ito sa mga Honda at sa Isuzu at sa Acura mga lodi. So yan At papalitan natin yung mga sensor niya at mga switch niya sa ating sasakyan mga lodi. So makikita nga pala yung engine sensor temperature switch mga lodi dito sa may ilalim na yan. At para mahugot natin yun mga guys, ayan, tatanggalin natin yung isang sakit nitong ating sensor. At ayun na yung guys, tatanggalin natin yung pinakasakit din ng ating tatanggalin na sensor mga lodi sa engine. At yung kanyang cylinder ayan, sakit mga lodi. Ayan So magkakatabi lang din yan. So lahat din yan papalitan natin mga guys dahil luma na tong ating sasakyan. Kaya kailangan lahat ng switch or lahat ng sensor mga lodi gumagana para ma-monitor natin yung kalagayan ng ating makina. Para nga pala yan sa water cooling mga lodi, para malaman natin kung gaano na ba kainit yung makina natin mga guys. So ito na nga guys, igamit natin ng 19mm na yabi or pang bukas guys. So yan, madali lang naman buksan yan dahil hindi naman siya masyadong ganun kahigpit mga guys. Kasi mahirap buksan yan dyan sa pinakailalim. Wala naman akong tinanggal na parts dito sa ating sasakyan. Madali lang siya tanggalin. Basta umikot lang siya, madali nyo na siyang maiikot at matatanggal. At ito na nga guys, tatanggal natin at ipapalitan natin yung bagong temperature sensor natin guys, na bago mga lodi sa ating sasakyan. So madali lang yan at iikot lang natin siya guys at higpitan lang natin siya gamit yung 19mm na key or yabi mga lodi. Yan, 19mm wrench natin mga guys. At ayan, so higpitan natin siya. Hindi naman natin siya higpitan ng masyado. So basta humigpit lang siya ng kaunti, okay na yan, goods na yan guys. At wag natin masyadong higpitan ng napakatindi dahil mahirap talaga tanggalin yan. At baka pag hindi nyo natanggal baklasin pa natin yung ibang mga parts ng sasakyan. So ayan na guys, yan na nga guys, yan. Clockwise din naman yung paghigpit niyan guys, so pabalik. At pagbukas pabaliktad. Ayan, ibabalik natin yung mga sakit niya guys, yung ayan, cylinder switch at yung isa pang sensor natin. At dito sa may likod guys, dyan sa may malapit sa ayan, dun sa may thermostat, ayan, dun natin tatanggalin yung isa pang sensor. So papalitan natin yun guys, kasi konektado kasi yan dun sa isang pan ng ating sasakyan. So hindi kasi gumagana at naka jumper lang siya. So palitan natin ng bago mga lodi. Gagamit tayo ng 22mm na wrench socket mga lodi, or kahit basta anong liyabi nyo na pwedeng bukas dyan, madali lang siya buksan mga guys. Basta 22mm mabubuksan niyo siya. At nung napalitan na nga natin siya guys, ayan, so tatanggalin natin yung kanyang jumper mga lodi kasi naka-jump siya at medyo sira na yung switch niya, yung sensor niya. At ikakabit na natin siya ulit mga lodi, At ayan na nga guys, ayan yung ating pinalitan. At dito sa may dulo mga lodi, dun sa may thermostat. At ayan, yung iba papalitan natin yung ibang mga sensor pa. Ayan, at yung cylinder sensor mga lodi, papalitan natin yan. At ayun, ilalagay ko yung link kung saan ako nakabili ng ganitong mga sensor mga lodi. So murang-mura lang siya guys, at bilhin na kayo. Maraming salamat.